umaga po sa bawat isa. Muli ng Panginoon. Tayo po ay narito muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating panimula, awitan po natin ng Panginoon. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko aking Panginoon, ang inyong mga pagaliw ang nagbibigay lugod sa aking at kung ako naman ay ginugulong ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palaging pagsamba ay alay sa inyo, luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso, O Diyos. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko aking Panginoon, ang inyong mga pagaliw ang nagbibigay lugod sa aking wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palaging umaakay. Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso. Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa inyo, luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Muli, tunay nga katulad ng aming inawit, Panginoon, kami napakaraming isipin, mga suliranin, Panginoon, mga gumugulo sa aming kaisipan. Pero salamat dahil kayo naririyan palagi na nang-aaliw sa amin, O Diyos, nagpapatatag sa amin, patuloy na umaakay palagi sa amin, O Diyos. Maraming salamat po sa aming paglapit sa inyo sa oras na ito. Kami ay patuloy na humihingi ng inyong paggabay sa aming panandaliang pag-aaral. Magsimula, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita, pagpuri sa inyo, Panginoon, at pananalangin sa inyo. Sa
tulong po ng banal na Espiritu, Panginoon, ay masulit namin ang oras na ito, O Diyos, para sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Ama. Kung gawain na ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at tayo muli makakapag-aral ng kanyang mga salita. Punta po tayo sa aklat ng ikalawang Korinto or 2 Corinthians chapter 1. Chapter 1 verse 3. Basahin ko po sa English at babasahin ko rin po sa Tagalog. So magpapatalon-talon po tayo ng version ngayon, English at Tagalog. Okay? Chapter 3 sa New King James Version, sabi po rito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Sa Tagalog po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa comfort na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Ang comfort na ibinibigay ng Panginoon ay madalas na na-overlook ng mga mananampalataya at madalas ay sa ating mga utak ay parang nakakalimutan natin. Lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at problema, ang naaalala lang natin palagi o pinagpe-pray palagi, corporately and privately, ay yung pagtugon ng Panginoon sa ating pangangailangan, pagtulong ng Panginoon na makatawid tayo, makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok. No? Ang pag-iingat ng Panginoon sa tuwing mayroon tayong kinaharap na suliranin, madalas yung tatlong yun lang na ang ating pinapanalangin, no? Kapag nasa gawain o kaya sa ating private time sa Panginoon. Pero nakalimutan natin yung pag-aaliw ng Panginoon sa atin o kakayanan niya na mag-comfort sa kanyang mga anak. Which is napakalaking tulong para sa atin. Pero na-overlook natin bakit? We tend to seek comfort sa pamamagitan ng pagtugon ng Panginoon sa ating pangangailangan o kaya pagtugon sa ating mga panalangin. Ang comfort na hinahanap natin ay sa mga panahon na kapag tayo lang ay nakaka-receive. Parang ganito lang po yan eh. Pag may nagbigay sa atin, o kaya sabihin natin ganito, pag binigyan tayo ni pastor ng malaking love gift, sabihin natin ay mga 10,000. Yung comfort na ibinibigay sa atin noon, na pag tayo nakatanggap ng ganong kalaking biyaya, ay ang epekto noon ay makapaglingkod ka sa gawain ng matagal-tagal na masigla. Kahit ikaw ay mayroong mga problema, pero nabigyan ka naman ng 10,000, tumatagal ka sa gawain. Hindi po ba? Ganon tayo minsan. O ganon yung ibang mga tao. Yung comfort na kanilang hinahanap ay sa panahon na pag tayo ay nakakatanggap ng biyaya o pagpapala sa Panginoon. Na totoo naman na may tulong din yan kapag tayo ay binibigyan ng Panginoon ng ating mga pangangailangan, ng mga blessings, mga biyaya. No, hindi po masama yan. Pero madalas ay doon lang tayo nakatutok at doon tayo naghahanap ng ating comfort. Doon sa mga panahon na tayo ay binibigyan lang ng Panginoon. Pero nakalimutan natin na ang comfort ng Panginoon ay natatanggap hindi lang sa pagkatapos ng pagsubok, hindi lang sa kapag binibigyan tayo ng biyaya o ng blessings, kundi sa lahat ng panahon. At ang comfort ng Panginoon ay napakatindi, hindi katulad ng comfort ng tao. Tingnan natin ulit dito sa ating mga talata. Chapter 1, verse 3, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Dito sa Tagalog, ang term ng comfort ay nagpapalakas ng ating loob. Sa original na Greek,
yung salitang all comfort po dyan ay paraklesis. Ngayon, sa mga nakarinig na ng salita na ito, maalala natin na yung salitang paraklesis ay nabanggit din nung tinutukoy ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po kasi ng paraklesis sa Greek ay hindi lang parang hagod sa likod. Pag ikaw ay merong kaibigan at kino-comfort ka, yun po kasi kakayanan natin eh. Pag meron tayong gustong i-comfort o kaya meron tayong pinapagaan ng loob dahil may pinagdadaanan o iba't ibang mga bagay, hinahagod natin sa loob. Okay lang yan, kaya mo yan, ganito. Kasama mo kami, no? Huwag ka masyadong malungkot o huwag ka malungkot, no? Ganoon natin ginagawa, hagod sa likod. Pero yung paraklesis na tinutukoy ay higit pa. Yung comfort na tinutukoy dito ay higit pa. Hindi lang siya hagod ng likod, pero may kasamang pagpapalakas. Ngayon, tayong mga tao, kaya nating mag-encourage. No? Pero hindi siya paraklesis na kumahagod ka, may kasama ding pagpapalakas. Tayo kasi may hagod, pero iba pa yung words of encouragement natin. Ang Panginoon, iba. Pag nag-comfort siya, hindi lang siya humahagod sa likod, kundi pinapalakas rin niya yung kanyang kino-comfort. Pinapatibay. No? Hindi lang yung pinapatibay yung loob, kundi pinapalakas yung iyong loob. Pinapatibay ka. No? At nakita mo natin sa mga sumusunod pa. Yan yung comfort na ibinibigay ng Diyos. Hindi katulad ng comfort ng tao. It gives you peace, binibigyan ka niya ng kapayapaan, pinapagaan yung iyong pinapagaan yung iyong loob, pinapatibay ang iyong loob para ikaw ay hindi mapanghina. Minsan kasi yung hagod natin ay kulang talaga. Yung hagod ng tao, sariling hagod ng tao ay kulang talaga dahil ang kakayanan lang natin ay pampapagaan lang ng loob. Pero luluha-luha pa yan pag hinagod, pagkatapos magurin yung likod na may luha-luha pa yan at hindi naman din yan napalakas. Pero tignan natin yung kayang gawin ng Panginoon. So, ang Panginoon ay paraklesis. Hindi lang siya hagod sa likod, kundi pinapatibay rin niya yung kanyang kino-comfort. Amen? So, verse 4, basahin ko po ulit sa English at sa Tagalog. No? Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sa Tagalog po, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ngayon, makita natin dito yung isa sa pinepwestohan ng comfort ng Panginoon kapag tayo ay lalapit sa Kanya. Pinalalakas niya yung ating loob. Kino-comfort tayo ng Panginoon habang tayo ay naghihirap. Hindi lang nakikita ang comfort ng Panginoon after mo maranasan yung paghihirap na yun, but even during those tribulation, no? Mas matindi pa nga yung term sa English tribulation hindi lang trials. During our tribulation, sa panahon na tayo ay naghihirap, mararanasan at pwede nating maranasan yung comfort ng Panginoon. Hindi lang sa pagkatapos, habang nararanasan natin, habang nararanasan natin yung paghihirap, pwede tayong makaranas ng paghagod at pagpapatibay at pagpapalakas ng Panginoon. At masaya pa niyan ganito. Dahil tayo ay kino-comfort, pinapalakas ng Panginoon sa pamamagitan din ng ating kalakasan ng loob, sa pamamagitan din ng pag-comfort sa atin ng Panginoon, makakayanan din natin idalo yung comfort na iyon sa iba. No? Makakayanan din natin i-comfort yung ibang tao. Ngayon, hindi lang sinabi diyan yung mga Christian, kundi pati yung mga unbeliever, lahat ng tao yung tinutukoy po diyan. No? At ang masaya pa po niyan, hindi sinabi dito na pagkatapos mong maranasan ang comfort ng Panginoon at makalagpas ka sa mga pagsubok na iyan, kakayanin mo na din i-comfort yung iba. Hindi. Walang sinabi dito na pagkatapos ng mga tribulation. Habang ikaw ay naghihirap, kakayanin mo ma-comfort yung iba kasi na-comfort ka ng Panginoon. Nadadalo yung comfort na naranasan mo sa Panginoon
patungo sa iba dahil sa iyo. Amen po ba? Tayo kasi, actually, ito talaga yung natural na nangyayari. Pagkatapos na natin maranasan yung mga tribulation na yan, saka tayo magkakaroon ng kakayanan na makapag-comfort, pero iba yung kayang gawin ng Panginoon. No? Natural na nagagawa natin yun, yung nabanggit ko kanina, pero iba yung kayang gawin ng Panginoon. Na pag tayo ay kinomfort niya, hindi lang pagkatapos, habang hindi ka pa nakapagtagumpay dun sa nararanasan mo, kaya mo na agad mag-comfort ng iba. Kaya ka na rin gamitin ng Panginoon para ma-comfort yung ibang tao. Mapalakas yung loob ng ibang tao. Ikaw yung magiging channel of comfort from God. Amen po ba? Hallelujah. Alam mo, minsan, parang simple lang, pero, matinding bagay ito para sa ating mga anak ng Diyos. Kasi madalas tayong makaranas ng mga trials and tribulation. Natural na po yan sa ating buhay. Hindi na mawawala yan sa atin. At minsan, sa dami ng ating nararanasan, nagdudulot ito para ang isang anak ng Diyos ay tumalikod sa Kanya. Kasi ang inaabangan lang natin ay pagpapalakas, pagpatibay, pagtawid sa tribulation, nakakalimutan natin na kaya rin pala tayong palakasin ng Panginoon, i-comfort ng Panginoon during those tough times. Sa verse 5, mukhang mag-overtime na naman po ako mga kapatid. Pasensya niya na po. Sa English po, verse 5. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Sa Tagalog, sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Nabanggit dito yung, for as the sufferings of Christ abound in us. Tingin ko, wala nang gaanong tatalo sa mga naranasan ni Apostol Pablo mga paghihirap. Actually, ikalawang Korinto, yung ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ay medyo sensitive si Apostol Pablo dahil binabanggit niya yung lahat ng kanyang mga naranasang paghihirap. Kung iisa-isahin natin yon, nasubukan niyang makulong, naranasan niyang mahagupit, munti ka na siyang mamatay, 39 times siyang hinagupit ng kanyang kapwa Hudyo. Siya ay pinagbabato, naranasan niyang manganib sa pagtawid sa ilog, naranasan niyang mapanganib, naranasan niyang makaranas ng panganib sa mga tulisan. Minsan ay napapanganib siya sa mga lungsod mismo. Minsan din ay naranasan niyang mapanganib sa ilang, makaranas siya ng paghihirap sa mga nagpapanggap na Kristiyano. Kasama na din yung mga pagpula, at mga sakit sa damdamin na binibigay ng mga tao sa kanya. Naranasan niyang mahirapan, naranasan niyang sobrang mapagod, nawalan ng tulog. Iba po kasi yung nagpuyat sa nawalan ng tulog, hindi makatulog. Nakawalan ng tulog. Naranasan niyang magutom, mauhaw, maranasan niyang makaranas ng kakulangan ng maisusuot at marami pang iba. Actually nga, yung sa dami ng naranasan ni Apostol Pablo, sa mata ng tao, passes na yan para tumalikod sa Panginoon. Pwede niyang gawing dahilan yun sa Panginoon na, Panginoon, di naman kayo magpapakita sa akin sa tuwing ako'y naghihirap Alam mo ba, naranasan niya po yun lahat, hindi yan yung palaging pagkaranas niya ng pagsubok, o habang nararasan niya pagsubok, aalisin siya ng Panginoon sa sitwasyon na yun. Yun kasi po yung gusto natin, palaging ganun na, Panginoon, huwag niyo na pong buuin yung pagsubok na dadaanin ko. Alisin niyo po ako sa gitna o bago matapos. Pero hindi. Minsan talaga pinapadaan tayo sa mga ganyang pagsubok at may dahilan ng Panginoon. Ngayon, si Apostol Pablo, doon sa kanyang listahan ng mga naranasan, passes niya na yun sa mata ng tao at sa kaalaman ng tao. Passes niya na yun para magtumalikod sa Panginoon. Pwede nyo yung sabihin dahilan sa Diyos na, Panginoon, di naman kayo tumutulong sa akin pag nakaranas ako ng mga paghihirap na ito Di naman kayo tumutulong pag ako nagsasuffer Itatalikod na lang po ako sa inyo. Paano ko mapapatunayan na kayo yung Diyos na tumutugon, nagpapagaling, kayo yung Diyos na nag-iingat? Naranasan ko palagi ito, Panginoon. Tatalikod na lang ako. Tayo, ganun po tayo Marami tayong may dadahilan sa Panginoon para tumalikod. Pero sapat ba yung dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon? Si Apostol Pablo, hindi naging sapat sa kanya yung dahilan na ito. Na hindi naman siya niligtas ng Panginoon sa paglubog ng kanilang sa pagkasira ng kanilang barko. Hindi naman siya niligtas ng Panginoon habang siya ay
ay hinahagupit ng kanyang kapwa Hudyo. Hindi naman din siya niligtas ng Panginoon nung siya'y binabato. Hindi niya ginawang dahilan yun, mga kapatid. Hindi naging dahilan kay Apostol Pablo ang mga bagay na iyon para siya ay tumalikod sa kanya. Kundi sinabi niya yung mga bagay na iyon para ipatunayan sa lahat ng mga anak ng Diyos na kahit maranasan mo yung mga tribulation na iyon, mga paghihirap na iyon, kaya ka pa rin i-comfort ng Panginoon. Kaya mo pa rin makapagpatuloy. Kaya nga iba po yung comfort ng Panginoon. Bakit? Hindi ka lang niya hahagurin sa likod, papatibayin ka niya, papalakasin ka niya para makapagpatuloy. Amen po ba? Hindi lang niya papawiin yung lahat ng luha mo. Hindi lang niya papagaanin yung loob. Bibigyan ka niya ng kalakasan para makapagpatuloy. Si Apostol Pablo, kaya siya nakapagpatuloy dahil sa mga iyan, ay dahil nararanasan niya yung pagpapalakas ng Panginoon ng kanyang loob. Nararanasan niya yung comfort ng Panginoon. Sabi dun sa verse 4, balikan natin yon. Sapagkat kung gaanong karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, kahit gaano kadami yan, sabi niya na sa susunod, ganoon din kadaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Ganoon din karaming beses yung comfort niya comfort ng Panginoon sa atin. Huwag nating isipin na sa sobrang dami ng ating problema at pagsubok ay hindi na tayo kakayanin i-comfort ng Panginoon. Mali. Kahit gaano pa kadami yan, kaya kang i-comfort at palakasin ng Panginoon. Kaya niyang tapatin at minsan pa nga humihigit pa yung kayang gawin ng Panginoon. Sa panahon na tayo nakakaranas ng mga paghihirap. Amen po ba? Kaya nakakapagpatuloy si Apostol Pablo. Kasi nararanasan niya, napapatunayan niya na ako, mga kapatid, ako, kahit ganito kadami nararanasan ko, nakakapagpatuloy ako sa Panginoon. Ngayon, hindi po yan yung pagkatapos ng problema, binibigyan siya ng pera ng Panginoon. Hindi yan yung, sige, habang dumadanas ka ng pagsubok, ito, pera para sa iyo, ito, pagkain para sa iyo. Naranasan niyang mawalan, magkaroon ng kawalan, maranasan niya na magutom, mauhaw. Hindi yan yung katulad sa sabi ko po kanina, tayo kasi mga tao, hinahanap natin yung comfort ng Panginoon sa pamamagitan ng pabibigay niya sa atin ng biyaya at mga pagpapala. Pero walang natatanggap si Apostol Pablo dito maliban sa kanyang sa comfort ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon, verse 6. Bibilisan ko na lang po, ayaw ko na masyado mag-overtime. Verse 6. Now, if we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings, which we also suffer. Or if we are comforted, it is for your consolation and salvation. Sa Tagalog, kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas, at kung pinalalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob nyo. Nang sa ganoon ay makakayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Sabi ni Apostol Pablo dito, kung kami nakaranas ng pagpapalakas ng loob, para ito sa inyo, no? Kapag kami naghihirap at napapalakas ang aming loob, nako-comfort kami, para sa inyo 'yon, para kayo'y maligtas, no? Yung daan ni Apostol Pablo para makarating doon sa isang lugar upang madala lang yung salita ng Diyos. Dadaan siya sa mga matitinding paghihirap at mga pagsubok. Pero habang dumadaan siya sa mga bagay na iyon, nakaranas siya ng pagpapatibay ng loob ng Panginoon, ng comfort ng Panginoon. At makakarating siya sa lugar na iyon by God's comfort, by God's provision, by God's help. Makakarating siya, dala-dala ang salita ng Diyos. At yung mga tao na madadatnan niya, makakatanggap talaga ng salita ng Diyos. At comfort din. Makakatanggap din sila ng kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. At sabi pa niya dito, at kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y parang palakas din ng loob ninyo. No? At dahil si Apostol Pablo, naranasan niyang mapalakas ang loob sa pamamagitan ng pag-comfort ng Panginoon, na kahit napakadami niyang naranasan niya yung comfort, iba yung comfort ng Diyos. Tayo rin na mga anak ng Diyos, mararanasan natin yun. Bakit? Siguro naman wala pang nakaranas ng tindi ng paghihirap ni Apostol Pablo sa lahat ng mga nanonood po dito. Siguro naman, di nyo pa nasubukang mahagupit ng 39 times. O pabato. Si Apostol Pablo naranasan po yun, pero nakapagpatuloy siya dahil din sa comfort ng Panginoon. Kung si Apostol Pablo, naranasan niya yung comfort ng Panginoon sa mga ganong kahirap na sitwasyon, tayo din po ng mga anak ng Diyos ay mararanasan din natin yung comfort ng Panginoon. Amen po ba?
kung naranasan ni Apostol Pablo, siguradong kaya rin nating maranasan. Amen po ba? Mararanasan din po natin. Hallelujah. Sabi dito, nang sa ganoon ay mga kayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya rin nating abutin kaya rin natin makapagpatuloy dahil sa naranasan natin sa Panginoon. Mararanasan nating comfort sa Panginoon. Ito po kasi nakakalungkot dyan eh. Pag tayo ay dumarating ng yung isang verse, yung isang term dito, yung effective for enduring. Yung salitang enduring, ibig sabihin po nun ay hupomone sa Greek. Yung word po na yun ay sa original Greek ay hupomone. Ang ibig sabihin po nun, isang tao na hindi basta-basta tumatalikod, hindi basta-basta unswerved, no? Sa kanyang loyalty, sa kanyang pananampalataya, in his loyalty of faith to faith, no? Na kahit tumadaan sa matinding trials, no, and sufferings, nananatiling matibay sa pananampalataya. Tayo po kasi ganito. Pag dumarating tayo sa mga pagsubok, mga problema at mga paghihirap, biglang nangihina yung ating pananampalataya. Teka lang, Pastor, hindi muna ako attend bukas kasi may pinagdadaanan ako. Pastor, hindi muna ako magiging active kasi meron akong nararanasan ngayon eh. Si Apostol Pablo, ganito. Kahit nararanasan niya yung mga iba't ibang mga tribulation, mga pagsubok, mga problema, paghihirap, hindi nawawala, hindi nababawasan yung antas ng kanyang pananampalataya. Nagpapatuloy siya. Tayo kasi minsan, pag tayo nakakaranas ng pagsubok, hindi muna ako magsisimba, hindi muna ako magiging active, hindi muna ako magpaparamdam, hindi muna ako magpe-pray kasi may pinagdadaanan ako. Si Apostol Pablo, hindi. Kahit siya hinahagupit, patuloy pa rin ang kanyang pagpananampalataya. Hindi nawawala. Tayo kasi, pagdating sa mga pagsubok, bumababa, pagkatapos, tumataas na naman, babalik na naman sa church. Bakit? Okay na ako, Pastor eh. Babalik na ulit ako sa church. Mali. Effective for enduring. Yung enduring na sinasabi ito, kahit ikaw ay, yung comfort ng Panginoon, ay kahit ikaw ay nakaranas ng mga tribulasyon, ng mga paghihirap, nananatili ka sa iyong pananampalataya, nananatili yung antas ng iyong pananampalataya, nananatili kang nagpapatuloy, nakasimba ka pa din, nakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon. Nakasunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi nababago. Dahil sa comfort na ibinibigay ng Panginoon. Amen po ba? Verse 7. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of suffering, so you also will partake of the consolation. Sa Tagalog, kaya malaki ang aming pag-asa sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin. Tandaan po niyo yan. Meron tayong paghihirap na nararanasan dahil sa Panginoon, sa pag-aaral ng Kanyang salita, at sa iba't iba pang mga bagay. Kapag tayo ay naghihirap, lalo na't kung ito ay para sa Panginoon, sabi doon, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Sabi ni Apostol Pablo dito, malaki pag-asa namin, malaki tiwala namin sa Panginoon, malaki pag-asa namin para sa inyo. Kasi kung naranasan namin yung comfort ng Panginoon at naghihirap kami, mararanasan nyo rin yung comfort ng Panginoon habang naghihirap kayo. Yun yung gustong sabihin ni Apostol Pablo dito. Na alam ni Apostol Pablo na kapag tayo ay naghihirap o makakaranas sa paghihirap, iko-comfort tayo ng Panginoon kung sa Kanya tayo lalapit. Ang isa sa mga naging malaking ambag para si Apostol Pablo ay makapagpatuloy kahit siya'y nakakaranas sa mga tribulasyon at paghihirap, ay dahil sa comfort ng Panginoon. Ang paghagod ng Panginoon at pagpapatibay ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, do not look for the comfort na binibigay ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng pagbibigay niya ng ating mga pagpapala. Hindi lang doon nakikita ang comfort ng Panginoon. Kahit tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga tribulasyon, mga paghihirap, sa mga panahon na iyon na nararanasan mo iyon, kaya nating maranasan ang comfort ng Diyos. At iyon ang magdadala sa atin para malampasan natin yung mga pagsubok na iyon. Yun ang magdadala sa atin, tutulong sa atin para makatawid hanggang makaabot sa tagumpay. Ang comfort ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang sa pagkatapos, hindi lang din sa
during those trials, kundi pati bago maranasan natin yun, ay comfort at palalakasin na tayo ng Panginoon. Sa lahat ng panahon, kaya tayong i-comfort ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ano kaya itsura ng isang Kristiyano? Katulad ni Apostol Pablo, na kahit ay naghihirap, ay nakakapagpatuloy. Sa tingin ko, ito yung literal na hindi mo talaga makikita sa kanya na naghihirap siya. Hindi mo makikita sa kanya na siya'y dumadaan ng maraming pagsubok. At madalas naman natin yan maranasan gawin ng iba. At nakikita rin natin ito sa iba na para bang wala silang nararanasan. At dahil iyon sa comfort ng Panginoon, ang kanilang paghagod ng Diyos sa ating likod at pagpapatibay ng ating loob. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Panginoon, tinataas ko po ang lahat ng narito, O Diyos, na nakikinig. Ganon din sa makikinig mamaya. Nakikita nyo, O Diyos, ang kanilang mga pinagdadaanan. Minsan yan mapapatanong na sila kung bakit wala pa yung tugon ninyo. Minsan napapaisip na kami kung bakit wala pang inyong hindi pa namin nararanasan, Panginoon, ang deliverance nyo, Panginoon, para sa amin. Makalaya kami sa mga nararanasan namin ito. Pero sa oras na ito, O Diyos, sa lahat ng dumadanas ng mga paghihirap, sa mga panahon na ito, O Diyos, tanggapin nila, Panginoon, ang comfort na nanggagaling sa inyo. And let us seek comfort that comes from you. Bago pa man namin matanggap ang tugon, bago pa man namin matanggap ang pagkilos ninyo, O Diyos, maranasan muna namin ang comfort na nanggagaling sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. At sa pamamagitan ng inyong comfort na mararanasan namin, O Diyos, mapapagaan ang aming loob at mapapatibay kami, O Diyos, pati ang aming pananampalataya. Hallelujah. Maranasan nila ito right now in the name of Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na you are the God of all comfort. Not just of provisions, not just the God of victory and triumph over temptations and trials. You are also the God of all comfort. Nag-aaliw sa amin, nagpapatibay sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito kami nakalapit, nakaaral ng inyong salita at makapurihan kayo. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa inyo lamang ang lahat ng papurito. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa bawat isa, to God be all the glory. Pagpalain po kayo ng Diyos, saan man po kayo naroon sa Taiwan. Salamat sa Panginoon sa natapos na anniversary ng DFC Taoyuan kahapon sa ating mga missionary na nakadalo po roon. Salamat po sa Panginoon sa tagumpay. God bless din po sa lahat ng nasa Egypt. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you soon po. Palain din po kayo ng Panginoon sa UAE, sa Kuwait, sa mga nakikinig sa Kuwait, sa South Korea. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Hong Kong, sa Macau. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Italy, sa France. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Europe, lahat ng nasa Poland, sa Hungary. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Gayon din po dito sa Pilipinas at sa mga sa mga lugar na hindi ko po na babanggit. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless po.